Yan ikinukuhan sa lapirya. Ano pa? Panlilin lang. Mga pangluloko. Yung ba'y mangyayari lang sa mga kawawang tao? Hindi. Pati sa marunong. Kaya pati gobyerno marunong. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga kayuter. It's always nice to be seeing you once again. Maraming salamat kung kayo po ay nasa loob po ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Pati na po syempre sa atin pong mga OFW po na mga supporters. Maraming salamat po. And syempre binabati ko rin po ang more than 186,000. Actually, kaunting-kaunti na lang po. Magiging 187,000 subscribers na po ang Usap-Usap University. Kaya maraming salamat po sa atin pong mga long-time viewers, mga long-term supporters. Sa ating episode ngayon, kung maalala nyo po, when we made an INC-related video the last time, yung atin pong reaction about sa pagtuturo ni Ka Felix Manalo, isa nga pong rare po na audio recording yung atin pong nakolekta ng ating staff. Yun po ay part 1. Ito pong ating episode ngayon ay part 2. Ano ang pagpapatuloy ng ating nabigyan na nga ng reaction. I think ang idea dun is about sa idea ng pagkatalikod. So, sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at delegado ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University. Mga ka-U3, alam niyo naman po siguro hindi po ako kaanib ng INC. Sa lamang po ako hamak na video reactor kaya sana po huwag po kayong magalit dahil posible po na maybe I may agree with some points or I may disagree with some points po na ating pinapanood. Pero what we do here is we give our genuine, honest reactions, but of course we maintain being civil and being respectful po. Dahil wala po akong religious agenda. Wala akong sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o ang isang particular na reliyon ay dapat huwag niyong kaaniban. So, if everything now is ready mga kayuthi, part 2 po ito ng preaching ni Ka Felix Manalo. Sabayan niyo po ako. Let's go. Ano pa ang sinasabi nitong santong sulat? Sasabihin lang nyo, magdaraya si Manalo, minumura ating iglesia. Hindi ako nagmamura. Sino nagsasalita? Ito! Sino yan? Apostol! Ating Panginoon Jesucristo! Yung may kagagalitan ninyo, si Kristi namatay ng dahil sa atin. Ang mga apostol pinatay ng dahil sa pagsunod kay Kristo. Pues, mga utusan ng Diyos sa ikakakayag ng kanya. Kung saan naman lang ako'y walang binasa sa inyo at ako'y mura ng mura. Pues, huwag na ninyo akong palabasin. Patayin ninyo ko. Bakit? Masamang tao. Nagpapasama ng kapwa-tao. Pero iyan, nababasa. Meron pa ba tayong ikakikilala? Meron pa. Tingnan natin naman ang aral. Dito rin sa Timoteo, sa Kapitulo 4, unang sulat, ganito ang sabi sa versikulo 1. Haya't na sinasabi ng Espiritu na may magsisitalikod sa pananampalataya. Pakinggan yung maigi. Makikinig sa espiritong magdaraya at sa aral ng demonyo. Kilino niyan. Ngayon, ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na mag-ilag sa lamang kate o sa karne. Ngayon ang tanong na ito, ipinagbabawal ba lang pag-aasawa? Yes, sasagot ang mga Catholic defender. Hindi ka pinagbabawal ng Katolikong pag-asawa. Hindi ba bawal sa pariya sa madre? Meron ba madre may asawa at may anak? Siguro sabihin nyo, baka ikay masinungalingan, merong may anak, hindi ako nakikialam doon. Personal na. Yun ang ayaw kong pakialaman. Ang pinakikialaman ko ito. Sa makatwid, pinagbabawal ba sa padre at sa madre ang mag-asawa? Bawal. Sa makatwid, nagbabawal. Anong tawag yan? Aral ng demonyo. Bakit? Sinong lumikha ng pag-asawa?
Diyos. May asawa ba ang mga obispo nung araw? Meron. Ang mga apostol? Meron. Ang wika sa atin ni may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kabanalan ay ang kautusan o ang ebanghelyo. Bawal ang pag-aasawa, pero ginagawa. ako'y nagbubulay-bulay sa aking sarili. Ako'y may padre. Ako'y may madre. Imatano ang aking ama at saka ang aking asawa. Ako anak. Bawal ang pag-aasawa. Pero bakit padre? Madre? Ewan ko ba? Doon napuputol ang pagwawari ko at napupunta ko roon sa aking ama't ina. Padre, madre, ang anak ay ako. Tigil ko roon. Bahala naman kayo. Entonces, anong sabi? Aral ng demonyo. Sinong nagpapawal ng pag-asawa? Sila. Sino nag-uutos na huwag kumain ng karne kung bihilya, mga Biyernes Santo? Sila. Sino nagsasabi niyan? Si Manalo. Eto, Diyos. Kanyang salita. Sa makatuwid, sinong patalikod? Unikang bulaan. Sino yon? Unikay nasa templo. At ano ang gagawin? Kakalangsangin ng ginawa niyan. Sinasalansa para makapagmataas. Kailan ito matutupad? Pagkamatay ng mga apostol. Pag-alis ng mga apostol. Pero noon pa, nagtatrabaho. Si Manalo ika iyon tatalikod. Wow, hindi ko sarili pagtalikod ko. Ang Diyos ang nagsabi, humiwalay ka sa mga ito. Humiwalay ako. Ikalawa, ito ano, huling araw ito. Ito ang patapusang peryodo ng panahong Kristiyano alinsunod sa Biblia. Unang siklo, unang peryodo, gumagawa na. Kaya hindi na natin magigis na ng Iglesia ni Cristo at ang magigis na natin, Iglesia Katolika. Bakit? Saan sila nang galing? Titingnan natin kung saan nang galing. Doon din sa binasa ko kanina sa kapitulo 20 ng mga gawa at sa versikulo 30. Magsisilitaw sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang pulikaan. Sa makato'y aagawin doon sa pagsunod kay Kristo. Saan dadalhin? Sa pagsunod sa kanila. Saan manggagaling yun? Sa kasamahan ni ninyo. Sino yung kausap? 17. Mula sa Mileto, nagpasugo siya sa Efeso. Ipinatawag ang matatanda sa iglesia. Anong matanda? Yung sa gulang? Hindi po. Saan? Yang salitang eni buhat sa Griego. Episkopo. At kung sa Hebreo, presbitero. At kung sa Ingles, elder. Ano pong ibig sabihin ng mga salitang yan? Matanda. Pero sa versikulo 28, pinaliliwanagan sa wikang Griego, ganito. Ingatan ninyong inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Wikang Kastila galing sa Griego, episkopo, obispo. Saan manggagaling? Doon sa kapulungan ng mga obispo na pinulong ni Pablo. Anong sabi ng
galing kami sa mga apostol. Tama. Akmang-akma sa kulang. Okay, mga ka-U3. So, very clear po mga ka-U3 in this part po ng sermon ni Ka Felix Manalo na ang talagang pinupunan niya po ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. And looking back at my notes here mga ka-U3, so he is saying of course na ang grupong ito ay nagmula din, no? Mga kasamahan ninyo, yun po ang pagkaka-phrase dito. And Ka Felix Manalo of course is directly linking this to the Catholic faith, saying na sila po yung tumalikod sa pananampalataya at sila po yung may aral po ng demonyo mga ka-U3. Sino yung tumalikod daw sa pananampalataya? According kay Ka Felix, ang bulaan. Saan sila? Nasa templo. And as mentioned the last time mga ka-U3, something that I really like, no? Kasi napaka-simple po ng paraan. Kumbaga easy to digest kapag po question and answer style po ano. So actually mga ka-U3, hindi naman po yun bago. Pero I find it fascinating that distinctly Ka Felix is using this technique dahil kung maikukumpara po natin sa ibang mga pastor, sa ibang mga ministro, mostly po is a little bit direct. Mostly po ay hindi ganito yung structure. Usually they would have a premise, di ba po? And then explanation, substantiation, and then a kind of conclusion. Kay Ka Felix naman, it was already distilled into a question and answer style mga ka-U3. And of course, it also helps na sa kanyang substantiation, nilalagyan niya for example yung meaning nga po, yung presbyterio for example from Latin or from Greek, from Hebrew, at iba pang mga kumbaga old languages na pwede nating batayan, no? And of course, he comes up with the term obispo nga po, no? Elder, yun daw pong ibig sabihin. This is a continuation of course mga ka-U3. If medyo nahirapan po kayo umintindi bakit parang medyo tumalon na o nasa kalagitnaan na po tayo, it's because ito po ay part 2 na po mga ka-U3. Kaya, ngayon, pagkatapos ay ipipilit pa rin nilang kami tunay na iglesia. Saan ninyo maaari ipilit yun? Sa panatiko! Pero sa mga nagsisiyasat na Pilipinong Katoliko, hindi nyo maipipilit. Salisang Katoliko nang magsiyasat, pinatay ng Katoliko. Bakit? Namulat ang mata. Nandiyan. Ngayon, ang aral ay galing sa demonyo. Ngayon, meron pa. Tingnan pa natin dito sa Pedro. Sa Kapitulo 2, ikalawang Pedro, at ang versikulo 3, pakinggan ninyo. At sa kasakiman, sa mga mapakunwaring salita, mangangalakal sa inyo. Anong wika? Mga kunwaring salita ang ipangangalakal. Halimbawa, bulag. Salita ba ng Diyos yun? Pero kung sabihin na, utos ng Diyos yan. Yung bawal ang pag-aasawa, sasabihin nila, utos ng Diyos yun. Sinasangkalan yung Diyos. Purgatorio, Carmen, Quintas, Bendita, utos ba ng Diyos ang mga yan? Misa, hindi, mga kunwari utos ng Diyos. Anong ginagawa? Mga ngalaka. Alin na ipangalan? Itong kunwaring salitang ito. Bakit? Sakit? Noong anong buwan mong naparito, Mayo? Noong Mayo, marahil mga 2, 5 o 3, galing sa Mindanao, sa Cotabato, isang madre, na parito sa alas 9 ng umaga. At nang umalis, alas 6. At kaya lamang nakaalis, nung sabihin ko, meron po ba kayong patulog? Wala paano ka po yan? Pagtulog ninyo. Ilan po ba yan damit nyo? 2.
Huwag mong alalahanin at ako'y daw matutulog sa aking kapatid. Umuwi na kayo. Gabi na, babae pa naman kayo. Saka umalis. Pero kaabang ko yung aral katoliko, pagkat yun ay nakabibihag sa kapahamakan sa tao. Bakit kayo na pa rin sa akin? Hindi na ako makakatagal ng pagpapalimos. Ano ibig niyong sabihin? Ang tungkulin ko'y magpalimos kahit sa palengke, kahit tuyo, kahit gulay, kahit anong meron. Pinipilit ko tao. Bakit po? Saan nyo dinadala? Utos sa amin yan, ipagpapagawa raw ng kolekyo para sa mahihirap. Kung mayari ikay mayayaman ang pumapasok at pinagbabayad. Ako'y pagod na roon. Ang gusto ko'y matupad sana yung sinasabi ko sa mga tao. Pagkat kung misa hinahanap sa akin ng mata, anong kulay ng mahirap? Sinasangkalan ni kanin niya. Dahil yan, iyo ko na. Ngayon, bakit kayo nagpunta sa akin? Kung matutuhan ito, bako marinin niya. Hindi ko ito kukumparin. Sinumpaan ko ito sa Diyos. Kung yan ang pananampalataya ninyo, na pag nakasumpa ka, kahit mali ang sinumpaan, sige. Pues, bakit ko nabanggit itong matin ito? Devotion. Dahil diyan sa pakunwaring salita. Panetika. Kunwari sa pobre. Asilo ng mga mahihirap, pero puro mestizo ang laman ng asilo. Doon, sa tabi ng tulay. Yung bahero sa gitna ng ilog. Natira roon. Ang aking amo ngayon na-destino roon at ako'y pamilya ngayon. Natira ko hindi kumblesensya kung tawagin may mga loko. Nakikita ko ang mga werpanos doon. Yun ay mahihirap yung asilong iyon. Pero, sino nakalagay? Puro mistiso. Sino kaya ang mistiso nga? Ewan ko. Pagdating doon, pinuputol ko ang aking pag-iisip. Bakit? Baka ako'y makarating sa ipagpapasal. Kaya, ewan ko. Bahala na kayong mag-isip. Bakit kaya puro mistiso? Siya pa namang mahirap itong mistiso. Itong mga Kastilang may kapangyarihan dito sa atin. Ewan. Yan ang hindi ko malas. Anong po yan? Ang mga kaanib, ibubunga sa miyembros ng Iglesia Katolika? Anong ugali? Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol diyan. Dito sa Timoteo, ikalawang sulat at kapitulo 2 o 3 at ang versikulo 2, may pagpapatuloy hanggang sa 5. Ganito ang sabi. Sapagkat mga taong maibigin sa kanilang sarili. Yun ang uri ng tao. Maibigin sa salapi. Sino ba tao hindi umiibig sa salapi? Nung mabasa ko, lahat. Pero, pag sumobrang pag-ibig mo sa salapi, kahit wala sa katwiran, kukunin mo ang salapi. Ano yung wala sa katwirang pagkuha ng salapi? Magnata, manghulda, magpaupa. Ayaw kong dugtungan yun. Ang basta yun na lang. Magpaupa. Ano bang sinasabi mong magpaupa? Ikaw na mag-isip niyan. O ano yung magpaupang yun? Yan ay kinukuhan sa lapirya. Ano pa? Panlilin lang. Mga pangluloko. Yung ba'y mangyayari lang sa mga kawawang tao? Hindi. Pati sa marunong. Sa Kaya lahat. pati gobyerno, marunong.
Ayan, mga kayute. Ayan, no? So, I think I have heard it correctly. Sabi nga po dito ni Ka Felix, pati gobyerno marumi. I think I got that right. Obviously, it's totally right. And we are shooting this video, mga kayute, September po, 2025. Ang ating issue po, during this time kainitan nga po ng mga skandalo sa flood control projects. Ayan. Hindi lamang po simpleng milyon, although, syempre po, napakalaking halaga po ang milyon. Ang pinag-uusapan po dito, ang pangungulimbat ng bilyones po. Sometimes nga po, nag-iisip ako kung may mga Diyos po ba yung mga tao nga nasa gobyerno at mga contractors, mga politiko. Ang quote nga po na nagmula kay Toby Tiangco, isa pong congressman ng Navotas. Sinindikato po ang gobyerno. But anyway, mga kayuthi, balikan ko lang po yung mga punto po na nasabi po rito as we're listening, of course, to Ka Felix Panalo here. Na he is straightforward actually in mentioning na yung mga practices nga, quote-unquote, yung atin po mga tradisyon sa Pilipinas, mga misa, mga kaugalian at practices po natin sa Pilipinas. Actually, na-mention ko na rin po yan sa ating mga past video reactions, mga kayuthi. Ang tawag po dito sa ating kumbaga flavor ng Katolisismo sa Pilipinas ay ang folk Catholicism. Sa mga OFW po na malamang po ay nakatira sa Europa o South America, kung na-notice nyo po, syempre, may mga kaugalian ang Philippine Catholicism na hindi mo po makikita sa iba. Kaya nga po parang nag-blend po kasi ang atin pong makalumang paniniwala at ang paniniwala nga po ng mga Roman Catholics, mga kayuthi. Also, gusto ko din po ma-mention, kung napansin nyo po, it's very rare dahil siguro Ka Felix is a product of his era. Kung napansin nyo rin po, may anggulo po ng pagtitira sa mga Kastila at in a way, medyo racial din po ang kanya na-mention patungkol nga sa Roman Catholic Church at ang kanilang mga paaralan, kanilang mga institusyon. Hindi po ito rare, mga kayuthi. Sa history po ng mga reliyon, mga sekta at denominasyon, marami po yan ang paggamit po ng racial or political issue in furthering one's doctrine or belief. Obviously, mga kayuthi, in social psychology, the idea of a me versus them is extremely common. But I find it fascinating when Ka Felix is preaching this in 1950s, 1960s, I'm guessing. So hindi pa rin po mawawala yung pundasyon ng kanyang preaching style, which is anchored, of course, in the early struggle of Filipinos against colonialism. And I'm guessing, of course, there's a high chance that he will also mention about Filipinos against the Americans. So it's the idea of being nationalist, of being patriots, mga kayuthi. Bakit? Katoliko ang nag-ahari diyan. Kahit anong klaseng gobyerno yan? Gobyerno ng ilang tao. Eh yung hindi kasama sa kanila, mga pobre kasama man, kawawa aping. Napagbibintangan, inaalisan ka ng katwiran. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, magpupulong, sasapakatin yung alkalde, huwag mong bigyan ng lisensya. Pero, libre ang pagsasalita. Bakit pa naglilisensya? Walang batas noon. Walang permit. At kung meron ilabag sa batas, ang batas na ay anti-constitutional. Pagtatapos, aayore. Eh sila, magpursisyon, lahat ng kami. Eh yung iglesia, naroon lahat ay tatapos. Anong gobyerno yan? Yan ba demokrasya? Demokrasya sa bunganga. Pero dumukot kwarta at hindi demokrasya. Kaya ang gobyerno, kung gagawin ninyo ang pagdidibidi ng per capita, yung ipanganganak ninyo, may utang ng 50 piso. Sa utang nitong gobyerno natin, sa pamamakala nitong mga pinuno natin, nakataw na tayo sa katakot-takot na pagkakautang. Pero anong paginawahan ng bayan? Wala. Yan ang sinasabi ng Santong Sulat. Sapagkat ang mga taong ito'y maibigin sa salapi sa kanilang sarili, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, mga walang turing, ibig sabihin si marukumilan ng utan ng loob, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mamamatay tao. Eh, kanino pa anib yun? Tingnan ninyo, bilibid, pudo-pudo. Ano relihiyon? Katoliko po. Ito, mga lilo, matitigas ang ulo,
mga palalo, maibigin sa kalayuan seta pagka maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, datapo at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ito ang magiging likas. Ganyang ba ang likas ng iglesia ng ating Panginoon Kristo ng araw? Hindi. Meron bang nagkakasala roon? Meron. Mangisang-isa. Pero hindi yung lahat ng tao ay ganun ang uri. Sino ba nagkasala? Si Judas, si Anania, si Sapphira, si Himeneo, si Alejandro, si Hanes, si Nahambre. Yan. Pero hindi todos. Lahat ng uri, napakababa ng uri ng moral. Kahit nag-aral. Huwag kayong magagalit sa akin. Baka hindi ako nagsalita niyan, pero nililiwanag ko sa inyo. Entonces, yan. Ngayon, ano pa ang magiging kaugalian? Tingnan ninyo. Dito sa Romanos 1. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluluwalhating tulad sa Diyos o pinasasalamatan, kundi bagpos niwawalang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nagmamarunong, naging mangmang. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, mga ibo, mga hayop na may apat ang paa at mga nagsisigapa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nagsisamba at naglingkod sa nila lang, at siyang pinupuri magpakailanman. Ito. Ngayon, itanong sa akin, yung ba sinasabing ilang santo sulat, hindi natin siyang nakikita? Yan. Yan ang magtatalikod sa pananampalataya. Kaya, ang nika nila, una kami sa inyo sa lahat. Paano ng mga apostoli tumikilos na. Kaya mauuna nga. Okay, mga ka-U3. So, ito po, further pa rin po na pagtulig sa pagpuna ni Ka Felix Manalo, and I always find it fascinating, like what I said, the idea of putting me versus them, delineation, kumbaga may linya, ang sabi po ni Ka Felix Manalo kanina, ang gobyerno, he describes it as a Catholic government, di ba po? Pati nga yung sa Bilibid, tanungin mo yung mga nakakulong sa Bilibid, anong reliyon nila? Katoliko. But well, mga ka-youth, syempre po, kasi dahil sa estadistika, talagang dominante naman po talaga ang mga Roman Catholics po sa ating bansa. So if it's a numbers game, talaga pong dihamak na mas maraming mga Katoliko. Kung magkakaroon po ng comparison dyan, mga ka-youth, most likely dapat per capita ang pagtingin, kung talagang meron pong social study na patungkol po sa religious affiliation vis-a-vis the religion. The criminals or maybe persons deprived of liberty vis-a-vis religious na upbringing, mga ka-youth. That would be an interesting study, But going back, I also like, mga ka-youth, yung paraan po ng pananagalog po ni Ka Felix Manalo. I've heard him say earlier na tutuhan. I've also heard him mentioning and explaining more about the idea ng walang turing. So, ang ibig sabihin daw po nito is walang utang na loob o hindi marunong tumanaw ng utang na loob. But of course, he is quick to say, hindi ako ang nagsasalita niyan. So the way Ka Felix is preaching here, he is saying to the congregation na hindi naman ako nagsasabi niyan. This is something that you could really actually see and read in the Bible. So in short, before you kind of judge me, before you attack me, please consider that what I'm saying here is not by my own volition, my own interpretation, but this is something that the Bible is talking about. Something like that, mga ka-youth. And I do get that, mga ka-youth. Most minor religions, of course, this is the way to convince someone. It's not by, quote-unquote, your own interpretation, but trying to appeal to the rational and logical sense ng mga listeners, ng mga future converts, mga ka-youth. Pag-alis ng mga apostoli, makakayag at matatanyag yun. At saan manggagaling? Kasama ka ng mga obispo. Aling obispo yan? Ang obispo sa Roma. Ano ang katangian ng ginawa yan? Na puno ng lahat ng mga obispo sa buong daigdig. At ano ang ginawa? Sa tulong ng gobyerno,
Ginawa nila ang pagka-universal sapagkat ang gobyerno Romano, universal. Bumaksak yun. Iginawa nila ng larawan sa pamamagitan ng iglesia. Anong larawan? Universal. Catholic, universal. Hindi sa gobyerno sibil, kung hindi sa gobyerno eklesyastiko, laganap sa buong mundo. But marami pa ako ditong sasabihin, ngunit baka hindi nyo matandaan. Uulitin natin, ating riripasuhin. Meron bang katalikod? Meron. Sinong kumula? Ating Panginoon Jesucristo. Recap. Anong Review. gagawin noon? Unika ang maghihiwalay sa pananampalatayang itinuro ni Jesus. Paano natin sila makikilala? Uupo sa templo ng Diyos. Saan ang templo ng Diyos? Sa kumpisinaryo. At ano ang sasabihin? Kahalili ako ng Diyos. Sabihin mo ako sa lahat sa akin. Magmukasalanan ka. Sino lumiligo sa iyo? Sinurot ka ba? Kaya klaseng kumpisinaryo. Bakit dapat pag-usapan yan? Hindi nakapag-susuhistyo ng masamang damdamin sa isip ng isang babae. Sinalikan ka ba? Hindi dapat yan sabihin. At kung nakaupo ron yan ang sasabihin, kakamil ng Diyos, Ama, katulad ng Diyos. Yung ba'y magagawa kung hindi sasalangsangin ng utot? Sasalangsangin sapagkat isang amang nasa langit. Ano ang dami? Naka-uniforme. Anong uniforme? Hindi militar, hindi navy, hindi eskwela, hindi kusinero, hindi muchacho, hindi chofer, kabanala. Umapatay ng tao. Malinaw yan, mga kapatid. Ano ang kanyang aral? Pagbabawal yung pag-asawa at yung karne. May utos pang ganyan ng Wala. Sa panahong Kristiyano, wala. Sa Old Testament lang siguro, ano? Kung bawal ang pag-asawa, bakit ama't ina? Kayo sumagot. Ayokong dugtungan. Ito ang pinagbawalan. 2 ito. Anong tawag sa araleo? Aral ng demonyo. Ano ba? Mga pakunwaring salita. Meron bang bindita sa Biblia na ginawa si Kristo, nagmisa pa si Kristo at ang mga apostol? Yan. At sa isang linggo, ang paraan ng pagsasagawa ng pagsamba noong iglesyang pinamamahala ng mga apostol at ng pagsamba naman ng Iglesia Katolika. Titignan natin kung magkaiba sa isang linggo. Hanggang diyan, pag-aralan ninyo yung Biblia para huwag ipilit sa inyo ng mga Katolikong pari na silang iglesia ni Kristong itinayo sa Jerusalem. At silang totoong iglesia tunay sapagkat sila una. Kailan sila magsisimula? Pagkamatay ng mga apostol, makakayan. Hanggang diyan, maraming salamat sa inyo. At ninanais ko na kayo tulungan ng Diyos na maunawaan ninyong mabuti at kayo'y makatakas diyan sa masamang pananampalataya niya. Hinihiling ko lang sa inyong ang inyong ilagay sa isip ninyo araw at gabi sa paglakad, sa pagpapahinga, pagtulog, paglalakbay, magbulay kayo. At ang inyong sabihin sa inyo, kailan kaya ako mamatay? Kung ako kayo mamatay,
Haharap kaya ako sa hukuman? At kung ako'y humarap sa hukuman, maipupubliko kaya sa mga salita ng Diyos na ibinigay sa tao para siyang gamitin sa paglilingkod sa Kanya? O salita ng tao ito? Yan ang mga katanungan bulay-bulay ninyo sapagkat may sagutin kayo sa inyong sarili. Ang religiyon ay hindi nyo maipagpapaliban. Maaaring kulang kayo sa damit, maaaring hindi magandang inyong damit, pero hindi kayo uhukuman. Maaaring kaaba-aba ang inyong pagkain, maaaring ang inyong takanan yaba, pero hindi kayo huhukuman. Pero kung ang religiyon natin at ang paraan ng pagdadala natin ng religiyon ay hindi matuwid, huhukuman tayo at mananagot tayo. Yan lang ang aking ipinaiisip sa inyo sa araw at gabi. Huwag ninyong ibuhos na mabuti ang inyong sarili sa inyong gusto at sa inyong paghanap ng lahat ng kailangan nyo sa buhay. May kailangan kayo at ang kailangan iyan ay ang tayo mapanik, maugnay, maging dapat sa Diyos bago tayo mamatay. Hindi tayo makatataka sa kamatayan at walang gamot, walang kadlang sa kamatayan. Magkanda kayo para sa kamatayan. Pagpalain kayo ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Amen. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating video reaction patungkol nga sa preaching ni Ka Felix Manalo, and I was not expecting it to be very hard-hitting, especially nga po sa second part no ng sermon po, dahil ito po ay part 2, tapos na po tayo dun po sa part 1, and talagang double down no. So very direct po si Ka Felix Manalo in criticizing the Roman Catholic Church. Ito nga po ang pagkakadescribe nga po isang masamang pananampalataya at aral nga daw po ng demonyo mga ka-youth. And of course he continued by explaining what are quote-unquote the criteria para ma-consider ng isang paniniwala ay bulaan. He even mentioned yung uniforme. Hindi sundalo, hindi police, hindi isang propesyon, pero meron silang uniforme. Anong uniforme yon? Uniforme ng kabanalan. I also noticed how Ka Felix is of course including historical accounts sa kanyang pag-i-interpret nga about Roman Catholic Church. Pero tingnan nyo naman po yung idea nga po ng ecclesiastical state ay na-mention na po ni Ka Felix Manalo, which is very true sa panahon po ngayon. Ang pagkakadescribe po actually ng Vatican City, isang bansa, a city within a city, pero ito po ay highly ecclesiastical. Ito ay nagkaroon ng isang political and legal entity being a very powerful and universal church nga po ang Roman Catholic Church. Isa din sa mga criteria na na-mention ni Ka Felix Manalo is why do we call these priests as fathers? Hindi naman sila magulang, hindi naman sila kasal. So I find it fascinating that he has many arguments mga ka-youth, many points of attack against the Roman Catholic Church. And mga ka-youth, it is quite common of course for quote-unquote the minority religion, na syempre ang talagang tutuligsain mo is yung major religion mga ka-youth. Pero of course there are a lot of challenges with that. Syempre po, you are going against the grain kumbaga. Isang major, isang influential na pananampalataya ang iyong tinutuligsa. So this will not be easy definitely mga ka-youth. And it takes a lot of courage mga ka-youth to stand against a very dominant force kumbaga. But anyway mga ka-youth, kung kayo po ay member po ng Iglesia ni Cristo, what do you think about this episode? And kung kayo naman po ay member ng Roman Catholic Church, which statistically ay napakarami po ng ating U3 audience, ng ating U3 community, ano pong masasabi nyo rito? And if you don't like this video, you can watch that video over there. You can also click the playlist over there. Mga Iglesia ni Cristo reactions po yan. Kung kayo po ay baguhan, click subscribe and click na rin po ang like dahil malaking tulong na po sa amin yan. When you do that, you are recommending this video sa iba pang mga viewers po sa mundo ng YouTube. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!